Welcome na naman sa isa pang episode ng Health Justice Talks, Usapang Kalusugan at Batas. Ngayon naman, aalamin natin kung ano ba o gaano ba kahalaga ang public health advocacy na ginagawa ng mga civil society organizations gaya natin dito sa Health Justice. Kaya kasama natin ngayon ang Managing Director ng Health Justice, Sir Ralph Degolacion. Hi, Sir Ralph. Magandang araw, Pat. Magandang araw sa mga tagapakinig natin. So, I hope you're all doing well. Yes. Okay, so Sir Ralph, paano ba nagsimula ang inyong advocacy work sa Health Justice? Actually, nagsimula ako sa Health Justice as a coordinator. Tulad mo, doing coordination with partners, doing coordination with government. Mahalaga yon. And I think ang naging motivation ko lang talaga at the time is to explore new things. I mean, coming from the university at the time, talagang naghahanap ako ng adventure. And I think yung public health is something na hindi masyadong napag-uusapan, or I must say nung time na yon ay hindi pa ganoong karami din ang mga careers na available, no? So, kumbaga, nagpapasalamat ako sa Health Justice dahil that was the start, I think, of how I discovered public health. And until now, more than a decade later, I'm still here. Okay. So, paano ba natin, sir, napalawak yung advocacy campaign work ng Health Justice? Ang Health Justice kasi, ang ating mga founders really ay ang kanilang vision is really to make sure na yung ating mga batas ay nire-reflect kung ano yung paano tinutugunan yung mga pangangailangan natin sa kalusugan, sa health system. Hindi siya basta doon sa pagtugon kapag may sakit ka na. Mas pinagtutuunan ng health justice yung paano maiwas ang mga mamamayan sa sakit at paano din natin ma-encourage ang healthy behavior or ang maganda or maayos na pangangatawan at kalusugan ng mga mamamayan. So I think doon, yun yung start of the vision. And later on, kumbaga, as you know, marami ng mga iba't ibang mga branches, or should I say, mga opportunities na open ang health justice. Kasi as we know, sa Philippines, 70% of the deaths are caused by non-communicable diseases. So, mga hindi nakakahawang sakit, yung mga sakit sa puso, sakit sa baga, yung mga cancer na yan, diabetes, all those are non-communicable diseases. And akala natin normal lang na ang mga tao nagkakasakit sa puso, normal lang na tumataas ang presyon, normal lang na nagkaka-asthma. Pero well, in fact, kapag tinanong natin ng ating mga medical experts, ang mga doctors, they will tell you, merong trigger yan. Kung hindi yan naman malaking bahagi ng iyong mga sakit or ng mga sakit na nakikita natin sa Philippines ay talagang caused by the environment, by lifestyle, paano tayo namumuhay, at siguro pati na rin yung ating social circles, kung sino yung mga kaibigan natin. Doon natin nakikita or doon napipick up yung triggers ng mga sakit. And unfortunately, karamihan, hindi nakakahawang sakit. Way back or way before COVID-19, alam natin to at it's a fact. And kaya tayong from that period, 2010, 2011, nung nagsisimulang health justice, ay yun ang tinutukan natin. Diba? So, yung mga hindi nakakahawang sakit and then how to prevent it. At alam natin na ang mga risk factors, number 1 ang tobacco. Diba? So, isa lang yon sa mga risk factors na kaya tayo napunta sa tobacco control, napunta tayo sa mga ganyang mga discussion or usapin. I'm sure, sir, malawak na rin yung mga nagawa natin sa tobacco control advocacy. May mga highlights ba tayo? Ano bang mga success, most impactful campaigns natin? I think in the past decade, and in the past episodes na pag-usapan na rin dito sa podcast natin sa Health Justice, yung ilan dyan. In the past decade, nandyan yung reforma sa taxation sa mga unhealthy products katulad ng sigarilyo, katulad ng sa alak. Andyan din yung graphic health warnings on tobacco products, kaya meron ng mga litrato ang pakete ng sigarilyo.
mahalaga ding pag-usapan diyan ang yung ginawa natin sa universal healthcare, no? Ang universal healthcare sinuportahan din natin diyan with emphasis on health promotion, 'di ba? So, how are we going to sustain yung mga kampanya natin towards prevention, towards health promotion kung hindi natin popondohan ito. So, mahalaga to at na-incorporate naman yon sa Universal Healthcare Law. So, ilan lang to sa mga masasabi ko, and I would also like to mention din na yung kauna-unahang I think naging output or isang policy reform ng health justice. Medyo hindi na siguro na pag-uusapan. Pero familiar ba kayo doon sa signages na nakikita natin sa mga public utility vehicles? Yung no smoking sign sa taxi, sa jeep, sa bus, at sa yung mga sinasakyan ng ating mga kababayan. So, it is one of the reforms that Health Justice, I think that's the first policy reform that Health Justice made na to make it mandatory na merong smoke-free signages sa lahat ng public utility vehicles through the Land Transportation Franchising Board or Authority. So, mahalaga yon. And until now, we're happy na nandiyan pa rin siya, although it's another discussion talaga yung implementation. Kasi marami pa rin talaga, hindi pa siya perfectly implemented, but it's a good reminder na ang ating reforms can be sustained. No, and it has a good and big impact sa population. Yeah. At maliban dyan, sir, di ba, meron na rin ang health justice sinusulong na healthy eating, food, and nutrition policy. Yes. So ano naman ang mga ginagawa natin ngayon? Yun nga, given na yung trabaho natin is on the non-communicable diseases, another big or emerging risk factor, at alam naman natin, our medical experts know this as well, is yung unhealthy diet, no? And nag-emerge to from our consultation sa mga patient living with non-communicable diseases. Sa mga pasyente, no? They themselves na rinig natin through our years of consultation with them na ito ay isa sa mga major factors bakit malaki or marami sa mga Pilipino ang may sakit na non-communicable diseases, di ba? So, ang healthy eating is an output of that consultation, and also support coming from our global partners, no, lalo-lalo na sa NCD Alliance. Malaki ang pagsusulong or ang prioritization ngayon towards pushing for healthier diets and of course sustainable yung sustainable healthy food systems, kasi hindi lamang natin tinitignan ang ating diets because of dahil sa kung ano yung available right now. Tinitignan din ito yung pang long term. Kaya food systems hindi lang naman din kung ano yung nakikita natin sa table natin ngayon, kung saan nagmumula at paano ito pinatubo or kinultivate ay pinag-uusapan din. It's a food system, kumbaga. So, that's an acknowledgement na bukod sa tobacco control, itong healthy diet is another big component, big risk factor affecting non-communicable diseases sa bansa. Okay. And meron din tayo, sir, na nire-recommenda na policy intervention, na front-of-pack labeling. Ano ba ito? Of course, yung nabanggit mong front-of-pack labeling is just one of the many interventions. Andiyan pa rin yung taxation, di ba? Andiyan yung, kaya bukod sa taxation of alcohol and tobacco products, andiyan ang sweetened beverages, sugar-sweetened beverages tax. Andiyan din yung mga usapan sa taxation on, let's say, yung mga salty and ultra-processed food, di ba? Those are part of the interventions. Yung front-of-pack labeling, katulad ng sa graphic health warnings on tobacco, it is promoting to consumers ano yung information about the product, which is of course very effective. No, I must say, and it's one of the interventions na dapat ning i-prioritize. And I think I would like to mention na of course dito sa interventions na to, hindi lamang itong dalawang to na na-mention ko ang effective. Meron din yan, for example, yung pag-incentivize natin sa mga, let's say, sa mga farmers natin or sa mga food sources na nag-o-offer ng healthy options. Isa yan sa mga
pinag-usapan natin nung we were doing our food policy agenda, no? And I think that's very important na i-consider ng government kasi mahalaga na pababain yung presyo at mahalaga din na maisulong din natin na mas maging available yung healthy foods sa most of our kababayan. Kasi marami sa mga kababayan natin ang nagsasabi na how can we be healthy? Gusto namin maging malusog, gusto namin kumain ng masustansyang pagkain, pero kung titignan mo ang bulsa, ito lamang ang kakayanin ng bulsa namin. Karamihan ng kaya ng bulsa, unfortunately, mga processed food, yung mga nasa delata, yung mga nasa, alam mo na, nasa packaging na alam natin kung hindi sobrang alat, sobra-sobrang preservatives, di ba? So, and that drives the NCD epidemic sa Philippines. Hindi man sila namatay nga sa COVID, pero mamamatay sila dahil sa sakit sa puso, dahil sa diabetes or other non-communicable diseases. So, yan yung ilang bagay na I must point out sa pagdating sa advocacy sa pagkain. Yeah. And one way para ma-push forward natin itong mga advocacies ng health justice, nabuo natin itong podcast na to. Yes. Gaano ka-importante ba nakikita niyong role ng podcast na to to reach our, lalo na mga social media users? Yeah, oo. Kasi ang health justice po, nagpapasalamat kami dahil through the years, we started our social media kumbaga yung ating social media network or pages way back 2011 when Facebook was just starting and nung time na yon hindi rin tayo aware because as a civil society group syempre low resources din tayo, medyo matipid tayo sa or hindi natin kaya yung mga malalaking klase ng or hindi natin afford actually na magbayad for example ng or kumuha ng full page sa isang dyaryo or mag-avail ng let's say ng isang radio program, 'di ba? So social media yung naging track ng ating campaign at nakita natin na through the years isa pala ito sa mga magiging malaking factor kung bakit nagiging matagumpay ang kampanya or advokasya natin. Kahit na maliit na tayong grupo, makikita natin na people are engaging, lalo na yung kabataan. Maraming nag-engage through social media, through the Facebook, through Twitter, and all other platforms or apps na nakita natin through the years. But I think itong podcast is another new, sabihin na nating avenue for health justice. Kasi some people are asking, ang health justice, sino-sino ba ang mga tao sa health justice? And some of them, gusto nilang mapakinggan kung ano ba yung mga iniisip ng mga eksperto ng health justice. Hindi lang, kumbaga sa hindi lang tayo pang social media card na, pang isang capture lang or pang sulat-sulat lang. We want also to engage our followers, those who are watching our page or following our page. We want to engage them through this platform, through a video and hopefully, sana nga mag-grow pa yung ating following sa podcast and we will be able to feature more public health advocacy discussion. And ang sentro, of course, is how to prevent diseases. We acknowledge na malaking bagay na pag-usapan yung mga diseases mismo. Kasi talagang it's part of the health discussions. Pero ang hindi kasi usually pinag-uusapan sa social media, paano ba i-prevent? So some people would say, magbigay lang kayo ng tips, ma-appreciate na namin yon. Pero yung mas malalim na pag-uusapan kasi is, ano ba yung mga nakaka-apekto doon sa bakit hindi na gagawa ng mga tao or ng mga Pilipino specifically yung mga tips na binibigay ng mga doctors or medical experts natin. Kasi malawak na usapan yon. It's a recognition na merong tinatawag na social determinants or yung may mga factors na nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Hindi lang siya basta dahil namana mo yung sakit or nakuha mo yung sakit dahil may kinagat ka ng lamok or merong dinapuan ka ng kung anong virus or bacteria. It's a conscious decision kasi yung mga sakit is appearing because meron tayong ginawang conscious decision
na hindi naman tayo well-informed. So for example, yun nga, sa healthy diet, kasi kinalakihan natin yung ganitong, let's say, yung sobrang salty, sobrang fatty, sobrang oily na pagkain. Kinalakihan kasi natin. Later on, hindi mo na malalaman na that will bring you disease and sickness, and eventually, that could trigger your death, di ba? Wag naman sana, di ba? Pero those are things na gusto natin pag-usapan. Ano ba yung mga pwede nating gawin aside from the medical interventions na magandang di ba, through this podcast at maipaliwanag ng maayos sa ating mga kababayan kung sino man yung mga nakikinig po kaya we really encourage na at sana we will be able to discuss more public health issues. Yan, okay. And sir, mukha namang malayo nang narating ng health justice at malayo pa ang mararating. So, baka sir, meron ka na lang additional message sa public. Sa akin lang naman, it's very important po na we will be able to take care of our health. And kami po sa Health Justice as a non-profit, as a civil society organization, would like to offer you that information. I mean, kumbaga, through information, nagkakaroon ng kapangyarihan ang mga kababayan natin over their health. And at the same time, ito rin yung information na magagamit natin to push our government and to push our kumbaga leaders of our society na piliin nila ang pagprotekta sa kalusugan ng mamamayan. Kasi kung hindi tayo informed na ito palang ginagawa nila or ng ating gobyerno will have an effect sa kalusugan ng kalusugan ng pamilya or ng sarili ng bawat isa sa atin, syempre dapat talaga natin, i-air natin or ipaliwanag natin sa gobyerno na pag ginawa nyo to, pinayagan nyo yung ganitong pagkain, ganitong produkto na maibenta sa mga bata, baka ganito ang mangyari sa ating mga kinabukasan ng ating bansa, baka mapag-isip-isip pa sila lalo, no? And sa amin, mag-suggest po kayo kung meron po kayong mga public health issues na gusto niyo pag-usapan natin sa podcast ng Health Justice. You can just type in sa comment section. Meron din po kaming Facebook page, Twitter or X pages. I-register nyo lang po yung suggestion nyo and we will try our best na mapag-usapan natin ito in one of our episodes. Hopefully, marami pa tayong episodes at sana kayanin ng resources ng Health Justice. Kung may nakikinig po dyan na gustong mag-support ng some more resources for Health Justice to do this podcast, we will welcome that. And of course, we're welcome to collaborating to organizations, particularly those who are really promoting health for every Filipino. Mahalaga pong magsama-sama tayo, and we can use this podcast as a platform to advocate. All right. Thank you very much, Sir Ralph Regulacion, Managing Director of Health Justice. Kung gusto nyo din makiisa sa aming advokasya, go ahead and like, share, subscribe, and comment sa aming Facebook page. We also have YouTube and Twitter. Hanggang sa susunod. Bye!